Hello. Ayan. So, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. So, masaya naman ako kasi andito ulit kayo. Wala ba Okay. So, welcome everyone. Ayan. So, I would like to introduce to you sa aming mga guests, no? Sila po ang aming mga nanay asa, staff and crew. Yan. So, welcome, nanay asa team. Yan. And also, we would like to welcome naman ang mga managers and leaders ng Bonavita, Sir Elba, Sir Jai, and Miss Jen. Yan. So, welcome. And also, gusto rin natin na i-welcome at pasalamatan ang kanilang pagpunta dito sa atin ngayon, ang pagdalo nila sa atin upang tayo ay tulungan sa praise and worship. Yan, makakaranas tayo ng totoong praise and worship ngayon. Yan, with the live music. Yan, so we would like to welcome our youth pastor in CBMI Monumento, our main CBMI Church, Pastor Ron Paala. And of course, syempre, hindi kasama ang kanyang magandang misis na si Sister Jen Paala. And of course, kasama niya rin yung kanyang sister and yung kanyang mga anak, si Sis Gail. Yan, welcome Sis. And welcome to ang ating guwapo, na si David King. Welcome. And of course, ang ating little boy, na guwapo, si John. Welcome, John. Yan. So, kahit ilan lang tayo, syempre, two or three gathered in His name, sabi ni Lord, nasa kalagitnaan natin siya. He's in the midst of us. So, kaya ngayong hapon, sige po, ngayong hapon, tayo po ay magkakasama-sama upang sumamba sa ating Panginoon. And of course, I would like to welcome pala our new employee and CSR. Welcome, Miss Lee! Siguro si Miss Lee medyo bago siya, first time sa kanya to, I think, no? Pag Sunday, 3 kami po ay nagsama-sama upang mag-help o mag-hold ng worship service sa ating Lord, no? So, kaya, because we acknowledge that God give us the blessing, so ibabalik natin ito sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga pagpapuri at pagpapasalamat. But before that, inaanyayahan ko po lahat tumayo. Yan. So, tayo po ay magbabasa ng kanyang salita para sa panimulang pagtao ng pagsamba. Ang sabi sa Psalm 138 o mga awit, chapter 138, ito po ay panalangin ng pagpapasalamat ni King David, no? Sabi niya, Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyukon at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambihin. Kung ang Diyos mong si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Umuglimay kita niya ang hambog at ang pasikat. Kahit ako'y magdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam panatag sa iyong piling.
Naghahandang harapin po, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinulang gawain mo'y magaganap. Purihin po ang ating Diyos. Tayo pong lahat ay lumupat na nalangin. Hallelujah, Jesus. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan ngayong hapon. Salamat po, Panginoon, sa magandang araw, kung saan, Lord, ay nandito kami ngayon, nagtitipon-tipon upang ikaw ay aming purihin at pasalamatan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan ng katawan, sa kagalingan ng mga karamdaman. Salamat, Lord, sa magandang panahon. Salamat po, Lord, tumigil ang ulan at ang bagyo. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo po at tulungan yung mga nabagyo sa araw na ito at ng mga nakarangkan ng Panginoon. Ikaw po ang kanilang tangkulan at kanilang tulong, Lord, sa lahat ng oras. Panginoon, itinadalain po namin sa iyo ang aming pagsamba ngayong hapon. We pray, Father God, na ikaw po ang siyang mapapurihan ang pasalamatan. May we glorify your name. Dalangin namin, Lord, na consecrate our hearts. Clean us, Lord, from all unrighteousness. Forgive us from all our sins. Alam namin, Lord, kung kami lalapit sa iyo mamaya. May karumihan sa aming mga puso. Hindi mo kami maririnig, Lord. Hindi mo matatanggap ang aming mga pagpupuri. Kaya, Lord, dalangin namin, Lord, patawarin mo kami at gawin mo kami karapat-dapat sa iyong harapan ngayon. Lord, we pray, Father God, na i-bless mo rin ang aming mga pag-awit, ang aming praise and worship, sa panguna, Lord, ng aming pastor na Pastor Rob and Sister Jenny, Panginoon. Lord, we praise you, Lord, sa kanilang pag-awit ngayon. Yung pang, Lord, makasama namin sila at pangalaman nila kami sa aming pag-aawitan ng pagpupuri. Salamat sa iyo. Dalangin din namin, Lord, yung mga kapatid namin, mga pastors na wala pa dito. Ingatan mo sila, Lord, sa kanilang mga biyahe. And we pray, Father God, na ikaw rin ang siyang mangusap sa amin ngayong hapon sa pamagitan ng mensahe ng aming Pastor Edward. May the Holy Spirit speak to us, touch each and everyone's heart, open our minds in our hearts, Lord, so that we can clearly hear your message, Lord. Bilangin namin, Panginoon, na sa bawat oras, sa bawat minuto ng aming pagsama ngayon, makasama ka namin at ang banal na Espiritu ay maranasan namin ngayong hapon. Pinupuri ka po namin lahat ng aming pagpupuri at salamat, Lord, ay binibigay namin sa iyo sa tanging pangalan lamang ng ating Panginoon Jesus. Amen. Amen and amen. Yan. So, wag po kayo po. Patuloy po tayong tumayo at yan, nandito na pala sila. Welcome po, mga pastors and doktora. And ngayon po ay we are very happy and proud na makasama natin at pangunahan tayo sa praise and worship ng ating Pastor Rob and Sis Jenny. Okay po. So, praise God po. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Pwede po ba natin sabihin sa araw natin, handa ka na ba? Handa ka na ba? Handa ka na ba mag-worship? Kaya sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba mag-worship? Ayan. So, kung handa na mag-worship, no? Ang isa sa ginagawa natin sa pagpupuri sa Panginoon, sabi sa Psalm, ay pumalakpak. Ay pumalakpak ang mga may kamay, no? Sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya ito po yung gagawin natin. Sige po, sabayan niyo po ako sa pagpalakpak. Ayan, yung palakpak po na ito ay ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever.
Kalbaryo para sa aming lahat, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng buhay, ng salvation, Panginoon. Salamat po, Lord God. Pinupuri ka po namin, Panginoon, sinasamba, iniluwalhati, Panginoon, sa hapon na ito, O Diyos. We worship you in this place, O God. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Lord. We invite your presence, O God, in this place, Lord. Hallelujah. You are welcome in this place, Lord. You are welcome in this place. We want you. Nais ka po namin maranasan, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. We want more of your presence, O God. We want more of your presence in this place. Hallelujah. Napakasarap, Panginoon, sa presensya mo. Patuloy na lumalapit kami sa iyo, O Diyos. At pakinggan mo ang aming mga awitan, Panginoon, ang pagpuri sa iyo, O Diyos. Ang pasasalamat at pagluwalhati. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank
patuloy po natin na sabihin sa Panginoon ang mga pasasalamat sa Kanya. Let's thank the Lord for His goodness. Sabay-sabay po tayo na mag-pray. Kausapin po natin ang ating Panginoon. Sabihin po natin yung mga pasasalamat po natin sa ating Diyos. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa pagpapagaling mo, Panginoon, sa amin, maging sa aming pamilya. Panginoon, salamat din po sa lahat ng protection mo. Panginoon, sa aming pong mga buhay, sa lahat ng provision mo, sa lahat po ng aming pangangailangan, Panginoon, salamat po, O Diyos. Sa lahat po, Panginoon, ng protection mo, Panginoon, maging sa dumaan na bagyo, na habagat. Then, Panginoon, Lord, salamat po sa protection mo sa aming pamilya. Panginoon, salamat po, O Diyos. Marami rin pong salamat, Panginoon, sa patuloy ng pagpaprovide mo, Panginoon, ang lahat ng mga kailangan ng aming pong pamilya, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos, sa lahat ng biyaya, sa lahat ng blessing, Panginoon, na patuloy mong binibigay, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Lord, we want to say thank you, Lord Jesus. Let us say thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. You, Lord. Let us say thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank Jesus. You, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Napakabuti mo, Panginoon. Sa oras na ito, patuloy po namin binibigay din ang aming mga buhay sa inyo. At nagpapasalamat po kami sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo para sa aming lahat. Salamat po, Panginoon. Maghari ka sa aming mga puso. Manguna ka sa aming po mga buhay, Panginoon. At ikaw po ang maluwalhati sa aming kalagitnaan, Lord God. Sa aming kalagitnaan, Panginoon, ikaw ang maitaas, madagkilang, maluwalhati, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng kalwalhatian, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagdakilang, Panginoon. Dinuluwalhati ka namin, O Diyos. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon. Ikaw ang aming manlilikha, Panginoon. At sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Amen! So, napagpala ba kayo? Ang sagot, Amen! 1, 2, 3, napagpala ba kayo ng mga awitin? Amen! Praise God! Pero makatuloy natin sila. Wow! Grabe! So, diba, makakauna po tayo. Maraming pong salamat. Yan. So, grabe. No? First time. Grabe. Ako, saya ko ngayon. Kasi, yun nga, na nakaranas tayo ng tunay na pag-aawitan para kay Lord. Sobrang grateful talaga kami kay Pastor Ram and Sis Jenny, no? Grabe talaga. Di ba, ang sarap umawit para kay Lord? Di ba? Ito yung hindi nakakahon. Di ba? Ito yung pag-awit na talagang galing sa puso, di ba? So, sana bawat isa sa akin ay napagpala. Okay, so, kaya dahil napagpala tayo ng awitin, no? Para sa ating Panginoon, na ngayon naman tayo ay mapagpapala ng kanyang mga salita na i-deliver po sa atin ng ating pastor. And, pero bago dyan, tayo po lahat ulit ay tumayo na ayayahan po ulit lahat na tumayo. Okay. So, dadako po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na kung saan ito po magagaling ang ating mensahe ngayon.
Samahan niyo po ako sa aking pagbabasa. So, sabay-sabay po tayo. Okay. Ang ating pong, ang salita po ng Diyos na ating babasahin ngayon ay magagaling sa Book of John, chapter 11, verses 1 to 44. The death of Lazarus. Verse 1. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. Verse 3. So the sister sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. And verse 4. When he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through me. Verse 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Verse 7. And then he said to his disciples, let us go back to Judea. Verse 8. But Rabbi, they said, a short while ago the Jews there tried to stone you, and yet you are going back? Verse 9. Jesus answered, are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world's light. Verse 10. It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light. Verse 11. After he had said this, he went on to tell them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up. Verse 12. His disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. And verse 14, so then he told them plainly, Lazarus is dead, and for your sake I am glad I was not there, so that you may believe, but let us go to him. 16. Then Thomas, also known as Didymus, said to the rest of the disciples, let us also go, that we may die with him. 17. On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. 20. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. 21. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask. 23. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. 25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied. I believe that you are the Messiah and the Son of God, who is to come into the world. 20. After she had said this, she went back and called her sister Mary aside. The teacher is here, she said, and is asking for you. When Mary heard this, she got up quickly and went to him. Now Jesus had not yet entered the village, but was still at the place where Martha had met him. 31. When the Jews who had been with Mary in the house, comforting her, noticed how quickly she got up and went out,
They followed her, supposing she was going to the tomb to mourn her. 32. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. 33. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in his spirit and troubled. Where have you laid him? He asked. Come and see, Lord, they replied. 35. Jesus wept. 36. Then the Jews said, See how he loved him. But some of them said, Could not he open the eyes of the blind man have kept this from dying? 38. Jesus once more deeply moved. King, come to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days. 40. Then Jesus said, Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? 41. So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I know that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. 43. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloak around his face. Jesus said to them, Take off the grave clothes and let him go. Blessed be the reading of His Word. Praise God. Okay po, sige po, pwede na po tayong umupo. Ngayon po, medyo mahaba po yung ating binasa, pero ito po ay i-explain po at ipapahayag na ating tagapagsalita mensahero ngayong hapon, si Pastor Edgar Cerezo. Okay, magandang hapon sa ating lahat. Alright, welcome sa mga na-late. Wow, welcome Wilson and family. Wow. Right, ka natin. Okay, so praise God. Marami tayo ngayon. Oh, sila General. Welcome. Alright, last week, masama ang panahon, bagyo, pero tuloy po yung ating pagsamba sa Panginoon. Praise God. No? Talagang walang umaran sa atin sa mag-worship sa Lord. And today, another challenge, no? Pero andito tayo ngayon. Alam niyo bang we are all blessed? Kasi, imagine, ano, especially for the Nanay Asta. Andito kayo ngayon, worshiping with us, right? Pero yung ibang group, Bonavita, wala sila, no? So kayo ang mas pinagpala sapagkat kayo ang nakatanggap na kasalanan niya. Right. So, okay? So, before we proceed with our message, may I invite everyone na tayo muna ay panandalian na namin. Lord, we thank you and we praise you, Lord, for you are going to talk with us. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, that again, you are going to reveal yourselves to us, Panginoon. And so we pray na bigyan mo kami ng wisdom. Lord, may the Holy Spirit be upon us, O Lord, to guide us as we listen, Panginoon, sa iyong salita. Malaman po namin ang katotohanan. Malaman po namin ang gusto mong pagawa po sa amin. So Lord, we thank you and we pray that you override my preparation, O Lord, that I may speak, Lord, the words that will be coming from you. Salamat po, we praise you and we thank you. Jesus name we pray. Amen. Alright, so, base sa ating nabasa, ang mensahe po natin ngayon is about the death of Lazarus. Alright, sino sa inyo ang nakakilala kay Lazarus? Bago sa iba, bago si Lazarus.
Pero napakaganda. Siguro kung napansin nyo, yung mga nakaraang ating pong mensahe is more on about the miracles of Jesus. Tama? Remember yung marriage in Cana? Right? Then, what else? Yung Jesus walked on the water. Right? So, karamihan po na mensahe po natin is about Jesus, o ang miracle ni Jesus, upang lalo natin siyang makilala. Okay? Makilala natin ang kapangyarihan ng Panginoon, kung ano nagagawa niya sa atin. Sabi nga nung isang kanta, the more I get to know you, the more I fall in love. Tama ba? So, habang nakikilala natin si Lord, lalo tayo na in love. Alright, so this time, pag-aralan natin yung buhay po ni Lazarus. So, base sa ating binasa, yung ang bida, mga character dito sa ating pag-aralan. Of course, si Lazarus. Right? Yung namatay na nabuhay. Sino pa andito sa ating pag-aralan? Si Mary, si Martha, kanino umaga narinig ko sa preaching ni Pastor Rene. Na-mention niya about Mary and Martha. No? Alright? Sino pa andito? Disciples ni Jesus. Okay. Sino pa? Maybe mga kapitbahay, mga kaibigan ni Lazarus. Right? So, okay. Isasamaris ko yung ating binasa. Nakita natin, dito pa lang nung sa verse 1, sabi rito, now a man named Lazarus was sick. Mayroon pong sakit si Lazarus. Lahat ba tayo nagkakasakit? Yes, di ba? Lahat tayo nagkakasakit. Now, si Lazarus may sakit, si Lazarus, si Martha, and si Mary, kaibigan ni Jesus. Okay? So, nung may sakit si Lazarus, yung kanyang mga kapatid, Mary and Martha, sinabihan si Jesus, na sabi nila, Lord, the one you love is sick. Ano sa Tagalog? Ang iyong mahal ay may sakit. Alright? So, ano sa tingin mo? Pag kaibigan mo, ang isang tao, at sinabihan ka, hey, may sakit yung kaibigan natin. Ano yung natural natin reaction? Of course, dadalawin natin agad. Mahirap na, baka mamaya mamatay. Di ba? Nasubukan niyo na ba yung sinabihan kayo na mayroong sakit yung kaibigan mo nasa ospital tapos hindi mo dinalaw tapos namatay, you feel guilty, di ba? Right? So, pangyayari dito, nung sinabihan si Jesus na may sakit si Lazarus, what happened, base sa ating binasa, right, alright, nung sinabihan si Jesus, ay hindi agad siya pumunta. Ginawa ni Jesus ay nang-stay muna siya ng 2 days sa kanyang kinaroroonan. Dinili niya yung kanyang pagdalaw. Right? Okay? So, sabi ng mga disciples niya, Rabbi, bakit tayo babalik doon sa pinanggalingan natin? No? Tinatanong pa nila si Jesus kasi dinidili ni Jesus yung kanyang pagdalaw. Alright, so sabi ni Jesus, our friend Lazarus had fallen asleep. Natutulog lang. Right? But again, I'm going there to wake him up. Pupunta tayo doon, pupunta ako para gisingin siya sa kanyang pagkatulog. Ang akala ng mga disciples niya, Lazarus is just sleeping. Pero actually, ang sinasabi ni Jesus ay he's going to die. No? So, Jesus had been speaking of his death. Actually, ang tinutukoy niya yung kamatayan ni Lazarus. So, titignan natin, in verse 14, sabi nito, Lazarus is dead. Sinabi na niya yung katotohanan. Lazarus is dead, and for your sake, I'm glad I was not there, so that you may believe, and let us go with him. So, may purpose si Lord, no, sa kanyang ginagawa at sa kanyang gagawin. So, alright. Okay. In verse 17, makita natin dito,
on his arrival, nung dumating na si Jesus, no? Doon sa kinaroroonan ni Lazarus. Sabi nito, on his arrival, Jesus found that Lazarus has already been in the tomb for 4 days. Si Lazarus, nailibing na for 4 days. Right? Kumbaga, huli na ang lahat. Na-delay yung kanyang pagdating. So, nung napunta na sila doon, now in Bethany, there was less than 2 months, malayo yung kanilang pinuntahan. And many Jews had come to Martha and Mary to comfort them. Nalulungkot, of course, namatay na si Martha and Mary. Okay. Sabi ni Martha, Lord, Martha said to Jesus, if you had come, if you had been here, my brother would not have died. Sa Tagalog ay, Lord, kung dumating ka lang, kung andito ka lang, sana hindi namatay yung aking kapatid. Merong kunting pagsisisi. No? Parang diniplay niya si Jesus. Right? So, minsan, kung yayari sa atin yan, di ba? Bakit ngayon ka lang? Sana kung dumating ka, hindi sana namatay yung ating kaibigan o kapatid or mahal sa buhay. Di ba? So, sabi ni Jesus, your brother will rise again. So Martha sabi, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Iba yung paniniwala ni Martha. Of course, but si Jesus, yung sinabi niyang, your brother will rise again, ano to? May katotohanan ito siya nasabi ni Jesus. Right. So, in 25, this is very important. Sabi ni Jesus, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Wow, napakaganda nung sinabi ni Jesus. Dito mismo, kiniklaim ni Jesus that He is the resurrection. Sabi nito, the one who believes in me will live, even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Sa inyong palagay, ano yung sinasabi ni Jesus? Mukhang malalim, no? Mukhang malalim. Alright, mamaya, lalo natin maintindihan ito yung ibig sabihin na. Alright, so, yes, Lord, believe, she believes, I believe that you are the Messiah. Ikaw ay tagapagligtas. No? Alright, the Son of God who is to come into the world. So, of course, itong siya ay naniniwala na, yes, Lord, she replied, I believe that you are the Messiah. Ikaw ay tagapagligtas. And you are the Son of God. Now, after she said that, she went back and called his sister. Bumalik si Martha, at tinawag niya yung kanyang kapatid na si Mary. Sinabi niya, si Jesus, dumating. No? Yeah, dumating. So, of course, si Mary, narating niya, siya ay tumayo, she get out, and pinuntahan si Jesus. Okay. So, when Jesus saw, kung nakita ni Jesus, na umiiyak, of course, umiiyak si Mary, si Martha, she was deeply moved in spirit and truth. Nalungkot si Jesus, nung nakita niya, napatay si Lazarus, nakita niya nalulungkot at nagluluksa, right? Yung kanyang kaibigan, si Mary and Martha, sabi niya, alam niyo yung reaction ni Jesus? Alright? When, come and see, and they replied, Jesus wept. He was deeply moved in spirit and troubled. Yung naramdaman ni Jesus, siya ay nalungkot. Siya ay nakiramay. And ito yung pinaka-maiksing verse in the whole Bible. Jesus wept. Tumangis si Jesus. Umiyak si Jesus.
dahil sa kanyang kalungkutan, dahil sa kanyang pakikiramay doon sa kaibigan ng matay, umiyak sa Jesus. Right? So, when the Jews said, see how he loved him, nakita niyo kung gaano kamahal ni Jesus si Lazarus. Right? So, nararamdaman nila kung paano si Jesus ay magmahal sa isang kaibigan. Alright. So, okay, in 38, sabi ni Jesus, take away the stone. Kasi nasa ano na eh, nasa tomb na siya, nasa libingan na siya. May takip na malaking bato. So, sabi niya, sabi ni Martha, but Martha said, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there for 4 days. Sabi niya, Lord, 4 days nang namatay. Babako na yan. Di ba? Eh, nung araw, di naman uso yung mga ibalsa mo, di ba? Okay. Sabi ni Jesus, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Alright? If you believe, you will see the glory of God. Okay? Now, okay. When he had said that, Jesus called in a loud voice, sabi niya, Lazarus, come out. Pagkabukas ng pintuan, yung bato doon sa tomb. At sabi ni Jesus, Lazarus, come out. Lumabas ka. Then the dead man came out, his hands and feet wrapped with strip of linen and clothes around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Nakita natin dito na walang imposible sa Diyos. Kaya niyang buhayin ang patay. Right? Ngayon, para lalo natin maintindihan yung kwento, para mapicture natin yung kwento ni Lazarus, panoorin natin ang short movie na ito. Lazarus, come forth. The streets were empty, as if grief itself had closed every door. I could still feel the warmth of his hands on mine, now cold and still. We had called for him, but he did not come. 4 days. 4 days of silence. And yet, even in the silence, something within me refused to die. The day was still until someone came. I passed them all, their faces blurred. And when I saw him, I wasn't me anymore. Martha was already there, standing beside him. Lord, if you had been here, my brother would not have died. When I heard her say it, the words pierced me too. I'd said them 100 times in my mind, long before he came. I had seen him heal with a word, command storms and silence demons. But here, he said nothing. His eyes filled, and heaven itself seemed to break with him. It wasn't power I saw that day. It was love. Love that bled for what death had taken. He began to walk toward the tomb. No one spoke. The crowd followed. Whispers, tears, the sound of sandals on stone.
I watched him from behind. Every step felt heavier than the last. It was as if the world knew where he was going and what waited there. We stopped. The air changed. Heavier, colder. The stone stood before us like the end of everything. No one spoke. Even the wind was waiting. Then I saw his face, his eyes full of the tears we could no longer cry. And he wept. Take away the stone. A murmur swept through the crowd, low at first, like wind through dry leaves. Faces turned toward one another, some in fear, some in disbelief, others clutching their robes, whispering his name. Lord, he has been dead 4 days. Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? The air itself felt restless, as if the earth was holding its breath, waiting to see if a dead man could hear. Lazarus, come forth. And then everything stopped. The world held its breath. From the shadows, the impossible moved. The grave that had stolen our hope began to tremble. And then he came, wrapped in silence, yet alive. Light broke through dust, and I saw the face of Mercy. My knees gave way. Tears that once mourned now burned with awe. In his eyes, I saw no triumph, only love. Quiet, holy, eternal. And as I turned from the tomb, I knew nothing buried would stay buried when he calls your name. Praise God. So, nakita natin yung movie na Jesus can raise person dead. So, sa ating pong topic, Jesus raises Lazarus from the dead. Kita po natin sa kwento. So, according to John chapter 11, verse 1 to 44, ibinasa natin. When Jesus arrives, hope comes alive. Do you believe that? Alright? Ano ang ibig sabihin ng hope? Sa Tagalog, ano yung hope? Pag-asa. Right? Ang hope ba ay the same as faith, yung pananampalataya? No? Si Pastor Ses, ang message niya kanina about faith. Nanood ako sa Agora, nanood din ako sa Monument. Alright. Okay. So, yes, pag kasama natin si Jesus, ay po ay nagkakaroon ng pag-asa. Kakaroon tayo ng bagong pag-asa. Kahit tingin natin ay talagang wala na. Game over ng buhay natin. But if we have Jesus, kakaroon po tayo ng pag-asa. Alright? So, yung story ni Lazarus is one of the most powerful miracles recorded in the Bible. Right? Kasi bumuhay ng patay, no? He turned water into wine,
medyo, yes, okay siya, ano? Pero etong, binuhay ni Jesus. Ano? So, Lazarus was sick, and his sister Mary and Martha sent a word to Jesus. Sabi nila, may sakit si Lazarus, right? Pero, ano yung reaction ni Jesus? Alright. They believe that Jesus could heal Lazarus. Tama? Naniniwala sila na kayang pagalingin ni Jesus si Lazarus. But Jesus did not come immediately. Right? Lazarus died and Jesus arrived 4 days after the death. No? 4 days bago dumating si Jesus, wala na. Kumbaga, huli na ang lahat nung dumating si Jesus. From human perspective, right, the situation was already hopeless. Wala na pag-asa. But Jesus wanted to teach them and also to teach us, right, the power truth that what looked impossible to us is never impossible to God. Amen po? Amen. Yes, kasi yung imposible sa tao, possible sa Lord, possible sa Diyos. Okay, so, number one, God's delay does not mean God's action. Right? Tama po? Sometimes, dinidelay ni Lord ang kanyang mga sagot sa ating mga pangalaman. Sa mga actions ni Lord, sometimes may delay. And sometimes we don't understand. Tama po? So, Jesus loved Martha and Mary and Lazarus, yet when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was for 2 days. Nag-stay pa siya. Alam niya may sakit si Lazarus, bakit siya nag-delay? Bakit hindi siya pumunta agad? Right? Can this is difficult to understand. Hindi natin maintindihan. Sometimes tayo rin, di ba? We are praying to the Lord that, Lord, parang Allah mo. You don't care? Bakit? Parang natutulog mo at Diyos. Right? So, sometimes we pray. Right? And sabi natin, Lord, please heal me, Panginoon. Pagalingin mo ako sa aking sakit. But we don't get answer from the Lord. Parang alay-lay ng Lord. Parang tingin natin ay natutulog ang Diyos. Alright? Ganun ba tayo? Lord, help my family, Panginoon. We need you, Panginoon, kasi my family is in trouble. But it seems the Lord is delaying the answer. Nangyayari yan? Lord, please provide for me. Kailangan ko na, Lord. Kailangan na, Lord. Bakit? Ang tagal-tagal sumagot ng Lord. Ang hirap, di ba? Yeah. The Lord, answer my prayer now. Pero, wala. Talagang sinusubok tayo ni Lord minsan. Talagang mayroong perfect time si Lord sa kanyang pagsagot. So, mga kapatid, but sometimes, God seems silent. Tahimik ka, Lord. Naroon mo marami minsan, parang, Lord, bakit wala akong galaw? Tahimik ka. Alam niyo yung mga katulad namin mga engineers, mga architects, no? Pag kami ay nag-drawing, nagpaplano ng bahay, for example, huwag kaming isturbuhin because we are drawing something. No? Tahimik ang kailangan namin because we are thinking of something good. Right? So, maybe tatanungin natin, Lord, bakit ang tahimik mo? Asan ka, Lord? No? Palagi nating tanong yan sa Panginoon. So, mga kapatid, yung story ni Lazarus reminds us that God's delay is not God's denial. So, si Lord, pag dinidili niya yung sagot niya, that it doesn't follow na denial yun. Yung, it's a no answer from the Lord. May purpose po ang Panginoon. So, Jesus had a greater purpose than simply healing Lazarus. Actually, nung sinabi niyang, Lord,
the one that you love is sick. Kasi nagyan siya. Actually, si Lord, kahit malayo siya, pwede niya, okay, alright, go. Magaling na si Lazarus, pwede naman niya gawin yun, di ba? Yeah, He's powerful. He's God, di ba? Pero hindi eh. Mayroon siyang plano. Alright, so, He was going to demonstrate His power over them. Right? Kasi alam mo kung ano, pag pinagaling ni Jesus, agad-agad si Lazarus, at hindi namatay si Lazarus, walang gaanong thrill, di ba? Alright? Para lang simple miracle. But this time, binuhay ang patay. Wow! Magugulat ang mga tao, right? And talaga mapakita niya that He demonstrates His power over them. Alright? So, when God seems silent, continue to trust Him. Ang tiwala tayo sa Panginoon sapagkat may ginagawa si Lord. Alright? So, you may not understand what God is doing, but you can trust who God is. Alam niyo, pagka si Lord, nasubukan natin siya. No? Yung mga ginagawa ng Panginoon ay nakita natin na talagang, Lord, ang ganda pala ng plano mo. We will continue to trust the Lord. Alright? So, number 2, Jesus cares about our faith. Do you believe that? Na yung nararamdaman natin, yung pain natin, nararamdaman ni Jesus. Pag umiyak ka, iyak din si Lord. Kung meron kang masakit, nararamdaman ni Lord. Right? Kung nalulungkot ka, nararamdaman ni Lord. Kung masaya ka, nararamdaman din ni Lord. So Jesus cares about our faith. So, when Jesus arrived and saw Mary and the people weeping, umiyak sila. Dahil namatay si Lazarus, he was deeply moved. Naramdaman ni Jesus yung lungkot ng mga tao. And because of that, we find one of the shortest and most powerful words in the scripture, Jesus wept. Umiyak si Jesus. Tumangi si Jesus. Nakiyak si Jesus. Nakiramay. Doon sa kaibigan naman. Sa tayo po mga kaibigan, pag may tayong sitwasyon, nakikiramay sa Panginoon. Nararamdaman niya yung nararamdaman natin. Right? So, Jesus knew Lazarus would rise again. Alam ni Jesus na si Lazarus ay muling mabubuhay. Yet he still wept with those who are grieving. Alam naman ni Jesus na muli siya mabubuhay. Pero bakit siya nakiyak? Because he sympathized with the people. Right? Nakiramay siya doon sa kanyang mga kaibigan na namatay. This shows us something beautiful. Jesus is not distant from our suffering. Yes. Kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, ano man kalungkutan natin ngayon, ano mga problema natin ngayon, ano mga sakit natin ngayon, nararamdaman po yan ng ating Panginoon Jesus. He cares. He cares about our pain. Okay? So, He cares about our tears. Mga luma natin. Nakikita na Jesus, our disappointment, our losses, and our pain. Nararamdaman po yan ang Panginoon. Okay po? So, when you cry, Jesus understands. Pag tayo po niya, nararamdaman po yan ni Jesus. Right? When your heart is broken, Jesus cares. Okay po? When you don't understand what is happening, Jesus is there with you. So si Lord, He cares so much about us. Hindi siya yung Diyos na wala siya pakialam sa buhay natin. No, it's not. Right? So, number 3, Jesus is the resurrection and the life. Ito po yung pinapaganda. Sapagkat ang Panginoon, alright, He is the resurrection and the life. So, ibig sabihin, look, when Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have.
Panginoon, kung dumating ka lang, kung andito pa lang, hindi sana namatay ang aking kapatid. Okay? Pero, sabi ni Lord, Jesus responded, I am the resurrection and the life. And the one who believes in me will live even though he die. Ano ibig sabihin ko yan? If you die with Jesus, kung namatay ka na mayroong Jesus sa buhay mo, you will live. If you believe in Jesus. And if you die, and if you live with Jesus, you will never die. Alright? So ano ibig sabihin yan? Parang matalinghagan. Pag tayo po ay namatay, nakasama natin si Kristo, you believe in Jesus Christ, si Jesus ay iyong Panginoon at pagligtas, kahit namatay ka na. Right? Pag dumating muli ang Panginoon, muli ka mabubuhay. Right? At pag ikaw ay buhay, ngayon, at dumating si Jesus, hindi ka na mamamatay. You will live forever. So, believing in Jesus is very important. Kaya, tanungin natin yung sarili natin, kung talagang tayo ba'y naniniwala kay Jesus o hanggang isip lang. Si Jesus ba ay aking Panginoon at tagapagligtas? Tanungin po natin sa isip natin yan. Right? Para masigurado natin kung saan tayo pupunta. Alright. So, notice that Jesus did not simply say, I can give resurrection. Pero sinabi ng Panginoon ay, I am the resurrection of the life. Life is found in Christ. Very important po na malaman natin na mayroon tayong Kristo sa buhay natin. Right? Mahirap eh. Hindi natin alam ang buhay, no? Bukas makalawa. Hindi natin alam kung buhay pa tayo, no? Every day, okay? Isipin po natin na this is our last day. Kasi bukas hindi natin alam. Right? But Jesus is the resurrection. The life. So, our hope is not ultimately in, saan natin, yung mga pag-asa natin sa buhay, saan po nakasalalay? Our hope is not ultimately in our circumstances. Yung mga paghihiyari sa buhay natin, no? Hindi po tayo nabubuhay sa malas o swerte lang. Ang lahat ng bagay ay kalooban ng Diyos. Amen? Yes. Kawawa ka naman kung ang buhay mo ay nakasalalay sa malas at swerte. Di ba? Alright. Of course, our hope is not on our possession. Hindi doon sa mga pag-aari natin. No? Tanungin niyo yung sarili niyo, ilang milyon peso ang kailangan mo para ikaw ay maging happy na at pwede ka nang satisfied ka na at mabubuhay ka na hanggang sa iyong pagkanda. Ilan? If your hope is in your possession. 1 million? 3 million? 5 million? Pwede na ba yan? Uuubos din yan. Alright? So, if our hope is on our health, well, ang kalusugan natin, anytime pwede tayo magkasakit, anytime pwede tayo kuhan ng Panginoon. That is not supposed to be the source of our hope. Alright? Our success, lilipas din yan. Lilipas din yan. Kaya huwag tayong yung ating pag-asa ay nakasalalay dyan. Our hope should be, right, is in Jesus. Amen? Sabi mo sa katabi mo, our hope is in Jesus. Our hope is in Jesus. Yes. Si Jesus lamang ang pag-asa natin. Right? Walang iba. Because if you have Jesus, Christ is enough. Right? If you have Jesus, nasa na lahat. Because God can provide anything that we need. Alright. So, number 4, Jesus can bring life into dead situation. Naniniwala kayo doon? Do you have any situation na akala mo wala na? Patay na. Dead end na. Right? Meron po kayong Meron po kayong situation na gano'n?
Na wala na pag-asa, di ba? So, Jesus went to the tomb and said, take away this stone. Sabi niya, tanggalin niyo ang bato. Right? Doon sa tomb. So, Martha objected, Sabi ni Martha, objected because Lazarus had been dead 4 days. 4 na araw ng patay. Kaya sabi niya, Lord, mabaho na yan. No? Pero sabi ni Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Ano ba yung glory of God sa Tagalog? Ha? Kaluwalhatian. Kung ikaw ay maniniwala, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Mahalaga yung paniniwala, Dahil if you believe in Jesus, right? If you believe in God, you will see the glory of God. If you believe in Jesus. So, ngayon, when Jesus prayed and called to the Father, sabi niya, Lazarus, come on. Nakita niyo doon sa video kanina? Alright? And Lazarus came out of that tomb. So, what an incredible miracle, di ba? Kaya iba yung ginawa ni Jesus Kailangan buhayin niya yung patay. Right? Kasi kamangha-mangha. Siya lang ang pwede gumawa yan. Ang tao, hindi kaya gawin yan. Hindi, ang Diyos lang. Okay, so, there are situations that may look dead. No? Sa buhay natin, may mga sitwasyon na akala natin, wala na. Hanggang dito na lang. Sorry, hanggang dito na lang. Di ba? Alright, broken relationship. May tayong situation na gano'n. Alright? Wala na pag-asa itong relationship namin. Patay na talaga. Meron dyan nangingiti, Mga struggles in family. May mga ganun man situation sa atin. Right? Lost dream. Mga pangarap na sitingin natin hindi na nangyayari mga pangarap na ito. Yung mga difficult and financial situation. Kasi sinasabi natin, hindi na tayo magkakapera, wala na tayong breakthrough. Never na makakayari sa buhay natin. Yung mga ministry that seems to have stopped, mga ministry natin wala na. Right? There are many instances sa buhay natin na akala natin, it is finished. Right? Pero, alam niyo po mga kapatid, even a person who stands far from God, alam natin na parang yung mga kapatid tayo, kamag-anak tayo, kaibigan natin, wala na ayaw tumagal sa Panginoon, ayaw maniwala sa atin. But, when we should never underestimate what Jesus can. Pag dinapit natin sa Panginoon ang mga bagay na we think na wala na pag-asa, when we surrender to God, when we surrender to Jesus, alright, Jesus can do what is impossible. Right? Pwede ba palagpakan natin ito? Yes. So, if Jesus can call Lazarus out of the tomb, can bring hope into your impossible situation. Yes. Di ba? Wala yung posible sa Panginoon. Di ba? Kaya yung buhayin ng patay, kaya yung buhayin yung mga pangarap natin parang patay na. Situation natin na parang wala na pag-asa. Okay. So, number 5, we have part to play to take away this. Sabi ni Jesus, tanggalin nyo ang bato. Di ba? Pwede namang i-magic ni Lord. Okay, stone, get away. Pero naman Di ba? Pero sabi ni Lord, tanggalin nyo. Because meron din tayong part sa buhay natin. Bago i-answer ni Lord, bago siya magpakita ng miracles, meron din i-require si Lord sa buhay natin. Right? We should do our part. Jesus could have moved the stone himself. Di ba? Pwede niya tanggalin. But he told the people to take away the stone. Kayo tumanggal ng bato bago ako gagawa ng miracle. Alright, so this teaches us an important principle. Ano po yun?
sometimes God asks us to do what we can while trusting Him to do what only He can do. Right? There are things na si Lord ang pwedeng gumawa. Kaya pabayaan natin na si Lord ang gumawa sapagkat hindi natin kaya. Okay? So, remove the stone, Jesus brings the light. Alright? Bago kagawa si Lord, gawin muna natin yung part natin. Sa atin po, marami nire-require si Lord bago niya i-answer yung mga prayers natin. So what are those requirements? Ano yung hiningi ng Panginoon sa atin? Sometimes, God is asking us to pray. Pwede ka bang bigyan ng Lord, wala ka namang hinihiling, di ka naman nag-pray. Di ba? Sometimes, God is asking us to forgive yung mga taong nagkasala sa atin. God is asking us to obey the Lord. God is asking us to serve the Lord. Alright? And we take this step of faith, of course. And then we trust God with the miracles. Pag meron tayong ginawa natin yung part natin, and God can move after we faith. Tama ba? Alright. So, number 6 last natin is Jesus does not only raise Lazarus. He offers us eternal life. God is so loving, right? Na gusto niya tayo magkaroon ng buhay na walang God. The miracle of Lazarus points to something even greater. Ano ba yung greater na yan? Ano yung greater na yan? So, Lazarus eventually died again. Si Lazarus, hindi siya habang buhay na nabuhay. Namatay, hindi siya eventually. Alright? His resurrection was temporary. Tao lang siya. Hindi naman siya katulad ni Jesus. Na kung siya yung namatay, muli siya nabuhay. Tama ba? Alright. So, Jesus' own resurrection is different. When Jesus died on the cross, after 3 days, he rose again. Jesus conquered death permanently. That is why the resurrection of Jesus Christ is the foundation for it. Right? Alam niyo po, no? Kung si Jesus ay namatay doon sa krus, then hindi siya nag-resurrect. Baliwala yung ating pananampalataya. Parehas man siya ni Lazarus. Parehas man siya ng mga ibang Diyos na namatay, hindi na nabuhay. Tulad nila, Buddha. No? Naalala niyo yung kwento ko last week? Buddha. Alright? Yan, katulad din mga Diyos na namatay, hindi na nabuhay. But Jesus, when He died, He resurrected. Right? Para tubusin yung ating kapwa. Because Jesus lives, those who believe in Him have a promise of eternal life. Ito po yung ating pong pinaniniwalaan. That if you believe in Jesus, He will give you eternal life. Di ba? Ano yung kabisado natin verse? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will have eternal life. Di ba? Will not perish but have eternal life. So, this is very important, believing in Jesus. Okay. So, Jesus said, whoever lives by believing in me will never die. Tandaan po natin yan. Yung verse na yan, John 11, verse 26. Sinong gusto sa atin ang will never die? Hindi tayo mamamatay. Right? You know, of course, yes. Sabi ko, ulitin ko kanina, no? Pag ikaw ay namatay na may Kristo na buhay, kahit ikaw ay patay na, kahit ikaw ay mamamatay, you will live. Sa pagbabalik ng Panginoon, muli ka mabubuhay. But if you live with Christ, buhay tayo. At dumating si Jesus, you will never die. Diretso ka na sasalubong sa Panginoon. Right? Sa kanyang muling pagbabalik. Alright. So, the greatest miracle is not merely that Jesus can make our earthly life better.
Okay? Pwedeng gumanda ang buhay natin. Pwede ka maging milyonaryo. Pwede ka magkaroon ng maganda sasakyan, whatever. God can provide. Right? Pwede gawin ng Lord yan. But that is not the greatest miracle. The greatest miracle is what? The greatest miracle is that Jesus can give us eternal life. Pagpakan natin sila. Because He can give us eternal life. Jesus can give us eternal life only when we believe. Alright? Kailangan maniwala tayo that Jesus is Lord. Jesus ay Panginoon. Siya ay Diyos. Hindi siya tao. No? Katulad na paniniwala namin pa. Right? So, the story of Lazarus teaches us 5 wonderful truths. Ano yun? When God seems delayed, keep trusting Him. Right? Number 2, when you are hurting, remember that Jesus cares. Alright? When circumstances seem impossible, remember that Jesus is the resurrection of the life. Yan ang lagi natin iisipin. What else? Alright? When something appears dead, never forget that Jesus can bring life. Okay? And number 5, when Jesus calls, respond in faith and obedience. So, mga kapatid, napaka-halaga na yung buhay natin ay i-entrust natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Lazarus was in the tomb, his stone was closed, right? The situation looked hopeless, wala ng pag-asa. But Jesus came and said, Lazarus, come out. And the dead man came out alive. Miracle, di ba? It's a miracle. So, perhaps, there's a Lazarus situation in your life today. Maaaring meron tayong Lazarus sa buhay natin na mukhang patay na. Mukhang patay na. Baka gusto natin ipagkatiwala sa Lord. Because the Lord can bring life. Right? Kahit patay na yan. Something you have already given up. Maaaring meron kang surrender. Ayaw ko na. Surrender na ako talaga. Right? But if you will entrust that to the Lord, miracle can happen. Right? Something you think is too late. Wala na. Huli na ang lahat. Right? Something you believe you cannot restore. But there's no impossible with God. Right? Remember, it may be impossible for you, but it is not impossible for Jesus. That is the reality. Yan po ang totoo. So, do not give up. Huwag tayong tumibak, mga kapatid. Dahil may pag-asa. There is hope in Jesus. Do not stop believing. Do not stop praying. Sapagkat may pag-asa. May pag-asa kay Jesus. Right? The same Jesus who called Lazarus from the tomb is still the Lord over your life. Okay? Amen po? Praise the Lord. Praise the Lord. Meron ba tayong panalangin? Let us close our eyes and let us pray. Lord, we thank you and we praise you. Salamat, Panginoon, sapagkat there is no impossible with you, Lord. And right now, if God has spoken to you, kung nag-usap sa iyo ang Panginoon sa hapong ito, at kinakausap ka ng Panginoon na kailangan mo siya sa buhay mo, that you need Jesus in your life, dahil ikaw ay natatakot na pag dumating sa iyo ang sitwasyon na katulad ni Lazarus, you're not sure of your life. You're not sure if you are going to heaven with Jesus. Maybe right now you want to pray, gusto mong manalangin na, Lord, kailangan kita. I need you as my Lord and Savior. I want to accept you as my Lord and Savior.
I want to invite you to come into my heart. Nais kitang tulungan sa panalangin. I want to help you in prayer. Kung nais mong tumanggap sa Panginoon, right now, habang ang lahat ay nakapikit at nakayo. I want to help you. Can you raise your hand? Pwede bang itaas mo yung kamay upang matulungan kita sa panalangin? Yes, thank you. I can see your hands. Salamat. God bless you. I can see your hands. God bless you. Salamat sa Lord. Now let us pray. Lord, thank you. Salamat po, Panginoon, sapagkat namatay ka doon sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. Ngayon, Panginoon, ako ay nagsisisi sa lahat-lahat ng aking kasalanan. At ngayon ay tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at gawin mo akong taong nabubuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na pangako mo sa lahat ng mga taong tatanggap sa iyo at maniniwala sa iyo. Salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so manatili po tayo sa presensya ng ating Diyos. So, maaari ko po bang tawagin si Pastor Rene upang pangunahan tayo sa ating banal na hapunan. Yun pong kinuwento ni Pastor Eddie ay karugtong po ng ating gagawin ngayon. No? Ang banal na hapunan po ay nagsisignify ng dugo at naman ng ating Diyos na si Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay papaliwanag sa atin ng ating Pastor Rene. Paano si Lazaro ay binuhay ng Panginoon, tayo rin ay minsan namatay sa kasalanan. Ang tawag ay spiritual death. Subalit binuhay tayo ng Panginoon sa pamagitan ng siyang nagbayad sa ating kasalanan. Kaya tayo naging spiritually alive. Tayo pinanganak ng muli para magkaroon ng bagong buhay. Spiritual. Tayo magpasalamat. Panginoon, maraming salamat po sa tinanggap naming tinapay at sa copa or sa cup na simbolo na yung katawan ng banal na dugo. Salamat po sa bagong buhay na binigay mo sa amin, sa spiritual naming buhay, Panginoon, at sa iyong promise, Lord, na resurrection sa pagdating mo muli, O God. Kaya kami lahat ay nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon to na alalahanin namin, pasalamatan ka sa ginawa mo para sa amin. Kaya, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga elemento ito na aming sabay-sabay namin kakainin at inumin at basahin natin ang sinabi na po sa Pablo patungkol dito sa Lord's Supper. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Subo natin kainin at tinapay. The same way, after supper, he took the cup, saying that this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Inumin natin itong cup. Thank you, Lord Jesus. God bless.
Amen. Purihin po ang ating Diyos. Salamat po, Pastor Rene, sa panguna sa amin, sa hapunan. And we would like to... Sorry po. Sorry po. Okay. So, purihin po ang Diyos sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Pinangunahan po tayo ng ating butihing Pastor Rene. Okay, so dadako po tayo ngayon sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Yan, meron po tayo dito mga sobre. Ano po ba yan? Because we are church and ang utos po ni Lord sa Malakay 3:10, yan, pwede po kayo kumuha ng sobre dito if you want to give to the Lord, no? Ang sabi po niya sa Malakay 3:10, dalihin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang samantalahin ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. At sabi din po sa 2 Corinthians 9, verse 9, sabi po dito, sabi po dito, sa verse 6, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na nagpasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So, purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. So, pwede na po tayong magbigay. Yan, so, yan. Sabi po ni Lord, hindi po kailangan, napipilitan. So, kung sinasabi po ng inyong puso, tayo magbigay for the Lord, this is for the Lord. And always remember na ito po ay isang tanim para sa ating Diyos, no? Sabi nga, Lord, walang imposible. So, yung piso mo pwedeng maging 1,000,000, diba? Pasaganain, sabi niya dito sa kanyang salita, ito ay kanyang imumultiply. At tayo magtiwala sa kanyang mga salita. Sapagkat ang Diyos, kapag sinabi niya, ginagawa niya. Napatunayan po namin yan sa aming mga buhay. Kaya purihin po ang Diyos. So, nahiyahan ko po si Pastor Eddie upang ipanalangin ang ating kaloob. Tayo po lahat ay manalangin. Lord, we thank you and we praise you, Lord. Salamat po sa aming mga kaloob, Panginoon. We pray na tunay, Panginoon, ang mga sampito ay nagamit sa iyong ministry, nagpapalaganap ng iyong salita. May you bless everyone, Panginoon, sa lahat na nagbigay at hindi. Pagpalain mo ang bawat isa, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang negosyo, Panginoon. And patuloy mong pagpalain, Lord, ang mga anak mong iyong Panginoon. We thank you, Lord, and we praise you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. So, palabakan ulit natin ng Lord. Yan. Sa pagiging ng Diyos, ayun po mga kaloob. Yan. Expect the miracle, sabi nga. Yan. Okay? So, pero bago tayo bago natin tawagin si Doktora, so,
Gusto ko lang i-welcome lahat ulit. Yan, so welcome yung family ni Wilson. Yan, and his wife and children. Wow. So welcome kayo. Welcome, Wilson Hilljob and family. Yan, ang gaganda ng mga anak ni Sir Wilson. And also welcome din sa Nani Asa restaurant crew and staff. So, welcome sa inyo lahat. Welcome sa CDMI main monumento. So, welcome sa inyo lahat. Sila Pastor and sila Doktora. Okay. So, sa ating pong narinig na mensahe, baka po merong tinatouch ang Holy Spirit, yung gusto magpatotoo ng 5 to 10 minutes lang. Meron ba? Yan. Para mapagpala ang bawat isa. Ma-encourage. Meron po ba sa inyo? Gusto magpatotoo? Ayan! Purihin ng Diyos! Si Pastor Ralph! Yan. So, mabibless tayo, no? Kasi alam niyo, napakahalaga po ng patotoo. Yung testimony, because it is the actual life. Hindi ito galing sa video or galing sa libro. Ito po ay galing sa totoong buhay. Yan. Sige po, Pastor. Ayan po, magandang gabi na ba? Magandang hapon po sa mga isa. Talapakan natin yung dito. Ako po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa totoo lang, hindi po namin imagine na makapag-serve po kami sa ganitong kalayo na lugar. No? Nasanay po kami doon sa north. No? Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa privilege po. Kami ni Jenny, marami na kaming tugtugan at naawitan po, no, na lugar. Like, nakatugtog na po kami sa school, nakatugtog na kami sa isang maliit na room. No? Pero ngayon lang po kami nakapag-praise and worship sa loob po ng isang cafe. Kaya salamat po sa Panginoon. I think this is one great proof po, no, na hindi po naka-enclosed yung presence ni Lord sa isang lugar lang. Na pwede po nating makilala ang Diyos kagaya po ng pag-aaral ng salita natin. Salita ng Diyos, kagaya po sa pakikinig po natin kay Pastor Ed. And sana po, siguro if there's one testimony that I want to share with you, na talagang nagpabago po sa aming pagpanampalataya sa Panginoon is kagaya po ni sinabi ni Pastor Ed, yung akala mo patay na, wala nang pag-asa, meron pa ng pag-asa. There was one time, ako po yung natrabaho po ako sa corporate before, no? Call center agent po ako dati. And nagmumotor ako from Ubanto, Bulacan hanggang Quezon Ave. Sa mga familiar po sa location na yun, malayo po yung biyahe. And it would take me mga 2 hours to 3 hours to get to work sometimes. Lalo po sa mga ganitong panahon ng bagyuhan. There was one really tragic moment that happened na pabiyahe po ako, papasok pa lang ako, 8 p.m. ng gabi. Nagmumotor ako. Kasi po ba yung nagmumotor dyan, taas ang kamay yan. And pagpalain po kayo ni Lord, no? At nagmumotor po ako and dahil nga po medyo remote po yung lugar namin, pabiyahe po ako madilim na yung road namin, no? Sa isang street po, so papasok pa lang kasi kakalabas ko lang ng street namin, so medyo mabagal pa ako, wala pa ako sa EDSA. Pero meron pong lumabas na trike sa isang iskinita. Sino po yung familiar? Sino mga nagmamotor dyan, familiar po kayo. Minsan may biglang lumalabas sa isang street, no? And ang gagawin po ng isang nagmamotor, siyempre iiwas ka. Kaso nga lang po, meron pong lubak sa area po namin ng panahon na yun. Oh my God, naalala ko yung flood control, no? Pero yung panahon ko yung lubak, no? Iniwas ko yung motor ko, pero sa pag-iwas ko po ay tumalsik po ako. Talagang malaking lubak po siya na napatalsik po ako, paharap. So, wala pa po siyang siguro wala pa akong 500 meters, or siguro meron na, from my place, papunta po dun sa location na yun. And
Ang grace po ni Lord, siguro, una mataba po ako, no? Tumalbog po ako sa sahig. Di ba? Pero, isa pa po na grace ni Lord, just a few months from that event, yung asawa ko po, she was so concerned sa akin. No? Binili niya po ako ng talagang napaka-reliable na helmet. No? Kaya huwag po natin ipagpaliwala yung helmet. Talagang ginasusan niya, she gave me a really great gift. No? And kapag nakita ko yung helmet, nung parang ninervyos ako habang pinapaliwanag ko, nakita ko po na kung wala ako ng helmet na yun, yung scratches dun sa helmet, siguro po yung paa ko, humihulay na. So, bata pa yung anak namin, nawala na kagad ng asawa yung anak ko, yung asawa ko. No? Pero, because of that, I think that's one great miracle. No? Pero baka sabihin niyo po, may helmet ka naman, kaya okay ka. Pero alam niyo po, isa pang damage sa akin was, ito pong, dalawa po kasi yung buto natin dito, humiwalay po yung isang buto. No? So, namaga po siya, tapos humiwalay po yung isang bone, nang hindi po napupunit yung balat. Ganun po siya, talagang humiwalay po siya. Tapos nung araw po na yun, hindi ko po siya maramdaman. Ngayon, wala po kaming pera noong panahon na yun. Di po kami mayaman. No? Ayun. Sinugod po ako sa mga public hospital hanggang sa nakapunta po ako sa third stop namin was Philippine Orthopedic. Sa Philippine Orthopedic po, para makakuha ng libreng serbisyo, kailangan madaling araw pa lang pupunta ka doon. So, para ma-servicean ka ng mga alas 8, alas 10 na umaga. Sa alas 5, nandun ka na, pero ma-servicean ka mga 8 to 10 a.m. pa. So, to cut the long story short, nananampalataya naman po kami sa Panginoon, naglilingkod kami sa Diyos. Pero, sabi ko, Lord, bakit po nagkaganito? No? Siguro kagaya po ng story. Bakit po nagkaganito? Naglilingkod naman po kami, pero bakit po nagkaganito? Sabi po namin, Lord, sabi ng doktor, okay, bumili ka ng implants kasi may basag dito po. Kapag di daw po siya na lagyan ng implants at na-treat, magkakaroon daw po ako ng early arthritis dito po sa area na to. Baka hindi na po siya mag-function properly. So, ang gastos po ng implants was at least 50,000 for one very small implant. And thank God, nakabuo po kami noon kasi hindi ka magkakaroon ng schedule for operation pag wala kang ready na implant sa Philippine Orthopedic. So, awa ng Diyos, meron naman po, nakabili po kami na kagad, nakakaikot po kami, nakakolek kami ng pera para doon. Sinabit mo namin yung implant sa Philippine Orthopedic, sabi niya ang doktor, sige, schedule ka na. X-ray ka ngayon, after 1 week, balik ka. Alam niyo po, yung 1 week na yun, nananalangin ako sa Panginoon sa madaling araw. So nakalip po ako niya, no? Kasi napapagaling pa po ako. Tapos sabi ko, Lord, nahating mo yung dagat na pula. Sabi ko gano'n. Napatahimik mo yung mga leon. No? At nabuhay ka mag-uli. Nalikha mo yung langit at lupa. At natalo ni David si Goliath. Mga events po sa Bible na napaka-imposible. Lord, ano ba naman itong napakaliit na to? Sabi ko sa Panginoon. For 1 week straight, I was crying to the Lord. Sabi ko, Lord, wala akong imposible sa inyo. And then after 1 week, bumalik po kami sa doktor. Sabi po namin, Doc, sige po, ano po susunod namin gagawin? X-ray ulit. Yun po yung kinaganda sa hospital natin sa Pilipinas. Bawat punta mo, X-ray ka ulit. Sagot mo yung gastos sa X-ray ka. So pagka nagpa-X-ray ka, pagkatapos po nun, submit kami. Tapos CT scan, no? CT scan din po pala within that time frame. CT scan po sabi ng doktor, mas malinaw natin makikita. Kasi sa X-ray, mga iba-ibang doktor nakakita, puro basag daw po yung buto dito. After 1 week of praying, submit kami ng CT scan result and X-ray result. 1 week. 1 month yung buong span ng ano, pero yung pinaka-week na nagpa-CT scan was a week. Sabi po ng doktor, sabi niya, ba't parang walang nangyari? Sabi niya,
para daw wala, nilamat, wala sa CT scan. Diba? So, di po ba napakabuti ni Lord po ba? Tapos, alam niyo po ba, dahil bayad na yung implant, kami pa yung hindi makapaniwala. Ha? Sabi ko, totoo po ba yan? Tapos parang, dahil nga bayad na yung implant, ituloy niya na bayad na yung implant eh. Diba? Pero alam niyo po, sabi ng doktor sa amin, magandang balita to sa inyo dahil hindi mo na kailangan operahan. Hindi na daw po ako kailangan operahan. Tapos yung umiwalay po na buto, thank God po. Ito po, ganito po kagaling si Lord sa paglikha sa katawan natin. Yung bones po natin has the capability to restore its own. So, yung bone po, kinast lang siya, so pre-nest lang siya hanggang sa ano. Ngayon po parang wala naman po nangyari, no? Mataba pa rin naman po ako, wala naman kasi nangyari. Kaya salamat po sa Panginoon. Kaya si Lord po, kaya niya pong baguhin or kung meron po kayong sitwasyon na akala niyo hopeless na, no? And this is just one part of that whole story within that same year. And sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Wow. That's a very powerful and inspiring story. So, being grateful, Pastor Ralph, sa pag-share niyo sa amin ng inyong situation, ng inyong life, no? The impossible became possible with God, no? Grabe. So, di ba nakaka-bless? So, palapakan natin si Lord. Diba? So, totoong story, no, mga kapatid, totoong story. Ibig sabihin, yung story ni Lazarus ay talagang totoo rin. No? Kasi nangyari din sa kanya, di ba? At nangyari din sa amin. I'm sure mangyayari din sa inyo if you believe in Jesus. Sabi nga ni Pastor Ed kanina. And sabi nga, our hope is in Jesus. No? So don't forget that. So, sana po bawat isa natin ay napagpala ng kwento na yon at grabe talaga, na-inspire kami. Dadalhin po namin to sa aming mga buhay. So, gusto ko pong tawagan si Dr. Rose para sa ating declaration ngayong hapon for the Lord. Ayan, praise God. Kung napapansin nyo, napakahalaga yung faith o pananampalataya. No? Pero iba-ibang klaseng faith ang meron tayo. At kailangan tayo ay magkasundo, magkaisa sa tamang pananampalataya. Ang ating basihan o foundation is the Word of God. Kaya, nababasa niyo po ba ito? Ayan. So, I'd like you to read this with me aloud. Alam niyo bakit? You have to hear your voice. It is by hearing that you will have faith. No? So, ang pinakamalakas na boses sa iyong tenga ay ang sarili mong boses. And as you read it, it is recorded in your brain. As you hear it, it will be saved in your brain. At habang inuulit-ulit natin ito, nagiging matatag, malalim ang ating pananampalataya. At ngayon, ito ang, sinulat na ito para maging simple pero hindi ganun kadali, no? Kung minsan, ano ba dapat nating paniwalaan? Yun ang tanong, no? So, on your seats, please read this with me and read it aloud, and hopefully, no, habang binabasa natin, ganun pala, no? So, yung iba naman alam nyo na to. And, sabi ko nga, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Ibig sabihin, paulit-ulit. You heard it once, you heard it twice, you hear it again. Di ba? Kaya, wag po kayo magsawa sa akin. Kung nandito ako, this is what I always, kumbaga teach and encourage everyone to declare using your own voice. No? So can we start? Pagpapahayag ng pananampalataya ayon sa Biblia. Number 1, ang Diyos. Sumasampalataya ako sa iisang Diyos.
Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tatlo sa isa. Sa Heso Kristo. Sumasampalataya ako na si Heso Kristo ang anak ng Diyos. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ipinanganak siya ng birhen, namuhay ng walang kasalanan, namatay sa krus para sa aking mga kasalanan, inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Umakyat siya sa langit at muling darating. Kaligtasan. Naligtas ako sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo lamang, hindi sa mga gawa. Kapag ako'y nagsisi at naniwala, pinatawad ang aking mga kasalanan at ako'y ipinanganak na muli. Ang Biblia. Sumasampalataya ako na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito ang aking pinakamataas na batayan sa pananampalataya at pamumuhay. Ang Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo na naninirahan sa akin, tumatatak sa akin, nagtuturo, nagpapalakas at nagbubunga ng bunga niya sa buhay ko, ang Iglesia or Ecclesia. Sumasampalataya ako na ang Iglesia ay katawan ni Kristo. Lahat ng mananampalataya, tinawag tayo upang sumamba, gumawa ng mga alagad, at ipangaral ang mabuting balita. At ang mga huling bagay, sumasampalataya ako na babalik si Jesus. Magkakaroon ng muling pagkabuhay, buhay na walang hanggan para sa mga sumasampalataya at paghatol sa mga hindi nananampalataya. Tayo pong lahat ay tumayo. Ito naman ay ipapahayag natin, no? Kung nababasa nyo, nasa ay, pinapahayag ko. So this is your personal declaration na si Jesu Cristo nga ang iyong personal na Panginoon. Kanina na kung kayo ay nanalangin, so ulitin lamang po natin. But this time, can you read this aloud, no? O, hindi para marinig ng iyong katabi, para marinig mo sa sarili mo. And you are admitting, inaamin mo na si Jesus na ang iyong personal na tagapagligtas. So sabay-sabay muli tayong basahin. Ama, pinapahayag ko ngayon na si Heso Kristo ang aking Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala ako sa aking puso at pinapahayag ng aking bibig na binuhay mo siya mula sa mga batay. Ako ay bagong nilalang, pinatawad, pinubos, at tinatakan ng iyong Espiritu Santo. Ang iyong salita, ang katotohanan, at doon ako naninindigan. Ako ay sa iyo at susunod ako sa iyo habang ako'y nabubuhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpan po natin ang Panginoon. Kung ito ay iyong pinahayag ng buong puso, buong pananampalataya sa pangalan ni Jesus. At ito po ay ino-honor ng Lord. If you declared it with all your heart, tayo pong lahat, itaas po natin ang ating mga kamay upang tanggapin ang pagpapala ng Panginoon na tinuro naman sa atin sa bilang, no? Numbers. Thank you, Lord. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita, makapangyarihan, at ikaw ang may gawa ng langit at lupa. Sa ngayon, Panginoon, ikaw ay tinataas namin dahil ikaw lamang po ang buhay at buhay na walang hanggan. At pagpalain ka nawa ng Panginoon sa lahat ng iyong mga pangangailangan, sa pabor, bukas na pintuan at turungawan ng langit, open heavens and family salvation. Ingatan ka nawa ng Panginoon sa lahat ng kapamahakan at plano ng kaaway. Kasama na ang mga walang panahon na kamatayan. Iparanas nawa ng Panginoon sa iyo ang kagalakan, kagalingan at breakthrough. Kahabagan ka nawa ng Panginoon ng awa, kapatawaran,
at panibagong pagkakataon. Samahan ka nawa ng Panginoon. Maranasan mo ang kanyang biyaya sa araw-araw at bigyan ka ng Panginoon ng kapayapaan. Kapayapaan sa iyong puso, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, at sa ating iglesia at sa ating bayan. Maraming salamat po, Panginoon. We honor you, we give you glory, and we exalt your holy name. For you alone are our God. Maraming salamat po. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Diyos. So, dito po natatapos ang ating panambahan ngayong hapon. Tayo po ay humayo na kasama ang ating Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. At ipapuhay po natin ang kanyang mga salita. Pagpalain po tayong lahat ni Lord. Amen. God bless everyone. Good afternoon. Okay. So, meron tayong food. Paki-distribute na lang. Si Julian. So, yun. I-ano na lang natin siguro sa natin pwedeng ilagay. Meron tayong konting merienda. So, yan.